Magandang umaga mga ka-backyard. So ngayong umaga, bibigyan ko kayo ng update dito sa ating ginawang mga bagong mga pond. Ayan, ito yung mga batya na binili natin noong nakaraan. Tapos ito na yung ginawa nating ngayong pond na replacement do sa mga nasira nating mga trapal pond. So bibigyan ko kayo ng update kung ano na yung status at development ng ating guppy breeding ngayon. Okay mga ka-backyard, ito yung ating pitong mga batya. Ayan, yung naglalakihang mga batya. So, pito yan. Pitong mga batya yan na may mga laman ng mga breeders. So, simulan natin dito. Dito, ang laman nito, itong mga AFR. Yung blue ear na AFR. Marami ang nagtatanong bakit daw yung female is puti ang buntot. So, base sa aking research, ay yung mga blue ear na AFR, talagang para siyang albino. Parang puti lang yung buntot niya. Hindi kagaya ng original na AFR na red yung buntot. So ito, puti lang yung buntot ng mga female. So yan, dito yung blue ear na AFR. Then dito, ganun din. Blue ear na AFR din ito. Yan. So hindi ko na pinagsama sila dito lahat kasi para mas maluwag yung kanilang galawan. Mas makabuelo sila. Yan. Tsaka ito, hindi pa sila mga breeders. Mga young adult pa lang yan. So magpapalaki pa yan bago talaga tuluyang mag-breed. Ayan. Then dito, sa ating pangatlong tab, ito naman yung silipin natin. Yan. Ayun. Ito yung mga electric blue Moscow. Ayan. May ilap sila. Ayun. Ayun. Ayan. So, yung mga sizes nito, mga young adults. Mas maganda kasi mag-breed pagka medyo bata-bata pa, pagka unang salang, para talagang ma-reach nila yung maximum na level ng pagbi-breed, yung dami ng pagbi-breed. Kasi pagka matanda na yung ginawa nating breeder, kalimitan, namamatay na after manganak na mga ilang beses, namamatay na. Unlike sa mga young adult na mas tumatagal yung buhay nila sa breeding. Ayan. So dito, ito rin yung aking mga ito rin yung electric blue Moscow. Ayan. So yan din yung electric blue Moscow. Okay. Then dito, ito yung mga platinum koi. Ayan. So may nakita akong isang patay. Ayun, may namatay. So hindi talaga maiiwasan. Minsan talaga may namamatay. Kasi bagong setup itong pond, talagang may mga instance na may mamamatayan tayo ng mga breeder. Pero okay lang yan kasi marami naman sila. Ayan. Tsaka pagka nanganak naman yan, mapapalitan din itong namatay na yan. So huwag tayong mapoprostrate pagka namatayan tayo ng mga breeders. Natural lang yon sa mga nagbi-breed na mamatayan. So hindi talaga mawawala yon sa pagbi-breed. Ayan, dito naman, ito yung mga full gold. Full gold na mga guppies. Ayan. So ito hindi pa ito yung 24K, yung gagaya ng napapanood nyo dati sa akin sa ibang bansa sa Thailand na 24K na talagang solid yung pagka-gold. Ito ay yung mga full gold lang to. Ayan, magkaiba yung 24K. Hindi pa natin kaya yung budget ng 24K. Pero siguro sa banda roon ay magkakaroon din tayo noon pagka nakahanap tayo ng nagbebenta dito sa Pilipinas. Kasi takot ako mag-import eh. Takot ako mamatayan. Kaya bumibili lang ako sa mga local breeders lang dito sa atin. Ayan. Yan, mga full gold. Ayan. Okay? So, dito, ito yung full gold din ang laman ito. Ayan. Ayan, full gold din yan. Ayan, kung mapapansin nyo, lahat ng mga tab dito, merong asola. Ayan. Maganda kasi itong asola sa kanila para ang purpose ko nito, para hindi sila tumalon sa kabila. Hindi sila tumalo. Kasi pag kami nakikita silang mga plants, nagiging at home sila, hindi sila nai-stress. Tsaka, mawawala yung instinct nila na tumalon. Kasi nga,
may nakikita silang harang. Yan, sa taas. Ayan. Yan yung purpose niya, bakit may mga asola. Ayan. Tsaka maganda yan. Maganda rin na sa pag-breed yung asola. Kasi nagiging taguan din to ng mga fry. Pagka nanganak yung mga breeders natin. Kaya yan, makikita nyo lahat yan, merong asola.